Magandang araw. Narito na ang update sa minomonitor nating si Super Typhoon Leon. Ito nga yung ating latest satellite image. So, ito nga si Leon. Patuloy yung kanyang pag-threaten sa extreme northern Luzon and as of 8 a.m. today, mas lumakas pa nga itong si Leon at nasa Super Typhoon category na nga. Kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa layong 350 km silangan ng Calayan, Cagayan. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 185 km per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 230 km per hour. Kumikilo sa direksyong west-northwest sa bilis na 10 km per hour. Makita nga din natin sa ating satellite image na mostly yung direktang naapektuhan nitong si Leon ay yung mga area sa may northern Luzon at nasa may silangang bahagi ng Luzon area. Pero etong trough or kanya extension ay posible rin magdala ng mga paulan sa may areas ng almost sa buong Luzon and sa ilang bahagi din or sa may Visayas area. Kaya patuloy tayo mag-antabay sa mga update na ilalabas ng Pag-asa. Ito naman yung latest track ni Leon. So, ito yung area of probability natin. So, yung sentro nitong si Leon, pwedeng mapunta anywhere along this area of probability. And then, itong yellow-orange area na ito, mga malalakas na hangin, at least 39 km per hour. At itong red area na ito, malalakas rin na hangin or mas malalakas na hangin, at least 89 km per hour. So, may kita natin itong direksyon ni Leon sa mga susunod na araw or sa mga susunod na oras ay posibleng papuntang northwest hanggang sa ito ay maglandfall sa may Taiwan area at pagkalagpas nga nito ng landmass ng Taiwan, posible na itong kumilos sa direksyong north-northwest to northeast direction. Inaasahan nga natin itong si Leon pinakamalapit sa may Batanes from late evening today to tomorrow morning. So, nasa area nga rin ang probability of Batanes. So, ang landfall scenario sa may Batanes, hindi natin rinurule out. Pero regardless maglandfall man ito o hindi, yung mga malalakas na hangin, pati na rin yung mga malalakas na pag-ulan, patuloy na mararanasan natin. Kaya palagi pa rin tayo maging handa, makinig sa ating mga DRR officers, pati na rin mag-antabay sa mga ilalabas na advisory ng Pag-asa. Inaasahan nga natin itong super typhoon nito ay peak intensity papalapit sa may Batanes area. So, kagaya nga ng ating nabanggit, patuloy tayong mag-antabay sa ilalabas update ng Pag-asa. Laging makikinig sa ating mga DRR officers kung kailangan ng lumikas. Dahil nga po, nakikita nga natin na napakalapit sa may Batanes area, extreme northern Luzon area din. Pero regardless, may mga paulan pa rin tayong mga mararamdaman sa other parts of our country po. And then, pagka-landfall naman ito sa may Taiwan area, posible nga itong humina. Posibleng lumabas na rin na ating Philippine Area of Responsibility, itong si Leon, tomorrow evening or Friday early morning. Dahil pa rin kay Leon, meron tayong nakataas. Sa kasalukuyan, ang pinakamataas ay signal number 3 dito sa may Batanes, eastern portion ng Babuyan Islands at ang northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Island, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, northern at eastern portion ng Isabela, sa may Apayao, sa may Kalinga, northern at eastern portion ng Abra, eastern portion ng Mountain Province at sa may Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Isabela, sa may Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, sa may Ifugao, sa may Benguet, nalalabing bahagi ng Abra, sa may Ilocos Sur, sa may La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, pati na rin sa may Aurora, northeastern portion ng Tarlac, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Quezon, kabilang na ang Polillo Island sa may Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, at ang eastern portion ng Catanduanes. Para sa mas detalyadong impormasyon, pwede niyong bisitahin ang aming website, pagasa.dost.gov.ph under Tropical Cyclone at under Tropical Cyclone Bulletin. Inaasahan natin na ang signal number 4 ay maaaring itaas sa may Batanes this afternoon dahil nga sa mga malalakas na hangin dulot ni Leon. So kapag mas kumaliwa pa nga itong track ni Leon, hindi natin tinatanggal yung pag-issue natin ng signal number 5 kagaya nga ng mga nabanggit na natin sa ating mga previous presentations.
Ito naman yung mga bugso ng malalakas na hangin for today. Inaasahan natin sa Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas, pati na rin sa may Dinagat Islands. Bukas naman sa may Aurora, Batangas, Quezon, Mimaropa at sa may Bicol Region. On Friday, sa may Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora. So kahit yung mga areas na ito ay walang signal, aasahan nga natin bugso ng mga malalakas na hangin. Meron din tayong nilabas na weather advisory. Ito ay as of 11 a.m. today. Ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, ansahan nga natin intense to torrential rains, more than 200 millimeters of rain sa may Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands. Heavy to intense, 100 to 200 na millimeters of mga pag-ulan sa may Ilocos Norte, Apayao, Isabela at Occidental Mindoro. Samantalang moderate to heavy rain sa may Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Benguet, La Union, Pangasinan, Calamian Islands, Occidental Mindoro at sa may Antique. Ngayong bukas ng tanghali hanggang Friday ng tanghali, intense to torrential rains sa may Batanes. Heavy to intense sa may Babuyan Islands, at moderate to heavy sa mainland Cagayan, Occidental Mindoro, Ilocos Norte, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Calamian Islands. And Friday noon to Saturday noon, moderate to heavy rain sa may Batanes. So ingat sa lahat ng mga inuulan, lalo na ng mga nakaraang araw pa dahil nga saturated na yung lupa natin. So mataas ang tsansa ng pagbaha, pati na rin ang pagguho ng lupa. Yung ating mga kasamahan sa Regional Services Division ay maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan naman. Ito pa rin yung ating gale warning as of 5 a.m. today sa may Batanes, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Island sa may Isabela, sa may Ilocos Norte, Aurora, sa may Quezon, kabilang na ang Polillo Islands, Camarines Norte, pati na rin sa may Catanduanes. Kaya kung maaari, huwag muna tayong pumalaot sa areas na yan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Meron din tayong nilabas na storm surge warning, 2.1 to 3 meters sa may area ng Batanes at sa may Cagayan. So yung mga kababayan nating nakatira sa low-lying coastal communities, advice na lumayo muna sa coast or beach, cancel all maritime activities, at laging maki-update sa ilalabas ng Pag-asa. At muli, pinapaalalahanan natin ng mga kababayan natin na laging makikinig sa ating mga DRR officers kung pinapa-evacuate na tayo ay mag-evacuate na. At yan naman muna yung update natin mula sa kay Bagyong Leon. Follow at like aming Facebook at X account. Bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! One, two.